Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga kapatid naming sumusubaybay sa Noga Dance Woods Ministry USA. So ngayon po ang pag-aaralan natin ngayong gabi ay yung katuloy po nung part 1, yung ang mabagsik na makapangyarihang Diyos na hawak ang buhay ng tao, part 1. Ngayon po ay part 2 naman. So bago po tayo makapagsimula sa ating pag-aaral, tayo po ay manalangin at magpasalamat po sa ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo mga kapatid. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na to. Kami po ay gabayan nyo gabayan nyo po kami sa aming pag-aaral tungkol sa iyong mga salita. At lalong-lalo na po ngayon ay pag-aaralan namin ang tungkol sa Panginoong Banal na Espiritu. Naway ang Banal na Espiritu po igabayan kami at turuan mo kami, Panginoon. At tulungan niyo po kami na maunawaan namin ang iyong mga salita. Kami po ay nagpapasalamat sa patuloy ninyong paggabay at pagprotekta sa amin. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. At lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So ngayon mga kapatid, ang ating tatalakayin ngayong gabi ay ang tungkol sa ang mabagsik na makapangyarihang Diyos na hawak ang buhay ng tao, part 2. So ngayon mga kapatid, ito po ang ating panimula. Mayroong mga taong nagsasabi ng Diyos ay napakabait, mahabagin, at naiintindihan tayo ng Diyos. At sinasabi, pinapakinggan naman ng Diyos ang aking mga panalangin. At lagi mong sinasabi na marami kang biyayang natatanggap. At alam naman ng Diyos kung ano ang iyong panalangin at mga kahilingan. So lahat po ng mga hinihiling ko ay pinakikinggan ng Diyos. Yan po ang laging sinasabi natin. Baka po nagkakamali tayo. Nagkakamali tayo sa inakala natin, mga kapatid. Sinasabi mo, kilala mo ang Diyos. Ngunit bakit ang laman ng isip mo ay ang mga makabundong bagay? Yung laging nasa isip mo, makabundong bagay. Tapos sinasabi mo, kilala ko ang Diyos. Samantalang nakatuon ka sa mga makamundong bagay. Yun yung lagi nasa isip mo. At hindi naman talaga totoong ang Diyos ang nasa puso mo. Kundi ang nasa puso at isip mo ay ang makamundong bagay. Kaya paano mo masasabi na nakilala mo ang Diyos? Dahil hindi nyo pa sa lubos na kilala. At ngayon, malalaman natin ang Banal na Espiritu ay mabagsik. At siya ang Diyos na naghahatol sa mga makasalanan. At kung ano ang kanyang mga ginagawa sa mga makasalanan at paano niya ito usigin. At ang kanyang paghuhukom. Kung naalala ninyo yung part 1 tungkol sa mabagsik na makapangyarihang Diyos at paano siya umuusig at paano siya magkumbinsi sa mga tao na makasalanan at paano ngayon naman ay ating pag-aaralan tungkol sa kanyang paghuhukom at sa patuloy na pag-aaralan natin ang tungkol sa kanyang pagiging mabagsik. Yan po ang tatalakayin natin ngayong gabi. Ang kanyang pagiging mabagsik. Paano po siya naging mabagsik? At ang kanyang paghuhukom. Yun po ang tatalakayin natin ngayon. So mga kapatid, ang isang makasalanan ay bakit siya ay nabubuhay?
kahit patay na ang kanyang spiritual. Dahil, ito pong sagot, take note, dahil ang makasalanan, ang kanyang spiritual ay hindi siya nabubuhay para sa Diyos. At ang kanyang spiritual ay patay. At lahat ng bagay tungkol sa Diyos ay hindi niya alam at siya ay nasa madilim. At siya ay namumuhi at nagagalit sa pagkilala sa Diyos. Makikita po ito sa Romans chapter 3 verse 23. Romans chapter 1 18 to 27. So ngayon mga kapatid, ngayon, bakit ang banal na espiritu ang pinaka mabagsik? Inulit ko po. Ngayon, bakit ang banal na espiritu ang pinaka mabagsik? Ang pagkamuhi at hindi pagkilala at paglapastangan sa Kanya ay nagbibigay ng tuluyang paghuhukom sa isang tao. Ano ang dahilan o nilalapastangan at ayaw kilalanin ang banal na espiritu? Ano po yung mga dahilan? Ito po ang mga dahilan, kapatid. Una, ang tao ay ayaw makinig at magbasa sa kanyang mga salita. Ito pong mga salita ng Diyos at nasa lahat ng dako na pwedeng mabasa at pag-aralan. Pangalawa, ang hindi pagbibigay ng oras, panahon, at bahagi ng buhay ay isang gawa ng walang pagpapahalaga sa Kanya. Pangatlo, dahil sa mahal niya ang mundo at lahat ng mga nakikita niya sa mundo at nais niyang makamtan at maramdaman at mas mahal niya at mahalaga sa Kanya kaysa sa Diyos na hindi nakikita na may kapangyarihang ilipat siya sa kadiliman patungo sa liwanag. Pangapat, at palibhasa ang mga makasalanan, ang kanilang pang-uunawa ay nagdilim at tuluyan na silang napalayo sa Diyos at sila ay naging mga mangmang at ang kanilang mga puso ay naging matigas at naging madilim na patuloy na sinasabi ng Diyos. Ito po ay sa Ephesians chapter 4 verse 18. So, panglima, ang mga makasalanan ay pinagdududahan ang Diyos. Tumatalikod sila sa pagkilala sa Kanya para sa kaligtasan at sila ay mga mayayabang o arogante at tinatanong ang kakayahan ng Diyos. Inuulit ko para malaman nyo, ang mga makasalanan ay pinagdududahan ng Diyos. Tumatalikod sila sa pagkilala sa Kanya para sa kaligtasan at sila ay mga mayayabang at arogante at tinatanong ang kakayahan ng Diyos. Saan po yung makikita? Romans chapter 9 verse 18 to 23. So ngayon mga kapatid, ikaw na sumisilip at huminto at nanonood at nakikinig sa YouTube, ikaw, hindi si pastor ang nangungusap sa iyo, hindi si pastor ang nagsasalita. Kaya napatigil ka dahil ang banal na espiritu ang nangungusap sa iyo, hindi po si pastor. Ang Holy Spirit po, ang banal na espiritu, siya po ang nangungusap sa iyo. Ikaw ngayon, ikaw na nanonood sa YouTube, ikaw na sumisilip, ikaw na nanonood, ikaw ngayon, kinakausap ka ng Diyos, hinahanap ka niya, hindi mo ba alam na gusto niyang pumasok sa puso mo, pero hindi mo siya pinapasok, at hindi mo ba alam na siya ay mabagsik? Paano kung siya ang hindi magpapasok sa iyo sa kinaroroonan ni Jesus na nasa langit? Paano ka? Paano ka, kapatid? Ikaw na nanonood sa YouTube, paano ka? Paano kung hindi ka patuloyin ng Diyos sa langit? Paano ka? Paano ka, kapatid? Binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. Siya ay kumakatok
sa puso mo. Pero ngunit hindi mo siya pinapasok. Saan po natin makikita yon? Sa Revelation 3:20. Kumakatok ang Diyos sa iyo. Hindi mo siya pinagbuksan. Ayaw mo siyang papasukin sa puso mo. Kaya ang tao, kailanman dahil siya ay rebelde, bagamat ang biyaya ng Diyos ay sagana, ang kanyang pag-ibig ay kailanman hindi tanggapin ng isang makasalanan at tumatalikod sa krus ni Jesucristo, ay nauuwi sa husga ng kamatayan at pagkalayo sa Diyos. Ito ang himagsik ng bagsik ng Diyos na Espiritu, at dahil nilapastangan mo ang kanyang pag-ibig at biyaya, nauwi ka sa bagsik ng kanyang paghuhukom. Mga kapatid, nais ko pong ibahagi sa inyo ang tungkol sa banal na Espiritu, kung siya nga ba ay nakatatak sa puso mo. Nais ko po ibahagi sa inyo ito, kung ang banal na Espiritu nga ba ay nakatatak sa puso mo. The Holy Spirit sealed in your heart, kung siya nga ba ay nasa puso mo, mga kapatid. Ang banal na Espiritu ay nakatatak sa isang puso ng mananampalataya na kanyang tinanggap si Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa araw na iyon, nang napakinggan niya ang Ebanghelyo ni Jesus, ang mabuting balita ng kaligtasan galing sa Diyos. Makikita natin to sa Ephesians chapter 1 verse 13. Ngunit kung ang isang walang pananampalataya sa anak ng Diyos, ayon sa John chapter 1 verse 18, ang sinumang hindi sumampalataya sa anak ng Diyos ay hinusgahan na ng banal na Espiritu. Hinusgahan na siya ng banal na Espiritu. Sapagkat ang banal na Espiritu ang nagpatotoo kay Kristo Jesus nang siya ay sinugo ni Jesus. Ito ay makikita natin sa John chapter 15 verse 26. Ang banal na Espiritu ang maghuhusga sa isang walang pananampalataya kung siya ba ay tumanggap kay Jesus o hindi. At siya rin ang magsasabi kung siya nga ba ay nakatatak sa Kanya. Mababasa mo ito sa 2 Corinthians chapter 1 verse 21 at 22, at makikita mo din sa Ephesians chapter 4 verse 30. So makikita po natin yon sa 2 Corinthians chapter 1 verse 21 to 22, at makikita mo din siya sa Ephesians chapter 4 verse 30. So balikan nyo lang po yun, mga kapatid. Dahil sa hindi niya pinakinggan ang mabuting balita ng kaligtasan, ang Ebanghelyo ni Jesus, ay hindi niya kinilala ang Diyos na si Jesus na nagsugo sa ikatlong persona, ang banal na Espiritu, ay hindi nakatatak sa kanyang puso. At siya ang magsasabi na hindi siya kabilang sa Diyos at hindi siya pag-aari ng Diyos, sapagkat siya ay nahusgahan na ng banal na Espiritu na siya ay walang buhay na walang hanggan, at siya ay patay. Hindi lamang pisikal, maging spiritual ay patay din, sapagkat hindi niya nalalaman na ang banal na Espiritu ang pinagmulan ng buhay at siya ay nagbibigay ng buhay. So mga kapatid, ngayon naman ay nais ko ipaliwanag sa inyo ang tungkol sa apoy na magpaparusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa Ebanghelyo ni Jesus. Sino ang apoy na ito? Gusto ko pong ipaliwanag sa inyo kung sino ang apoy na ito. Ang tinutukoy na apoy na ito, ang banal na Espiritu na makikita at mababasa natin sa Acts chapter 2 verse 1 to 4. Sa araw ng Pentecostes nang dumating ang banal na Espiritu, siya ang nagpakitang parang mga dilang apoy
na nahahati at lumapag sa bawat isa sa mga apostoles. Nais ko lang na may paliwanag sa inyo ito na mabuti. Tulad ng tunog, tulad ng hangin, ay simbolo. Hindi ito literal na apoy ng apoy, ngunit sobrang likas na tagapagpahiwatig, tulad ng apoy na ipinadala ng Diyos. Take note po, tulad ng apoy na ipinadala ng Diyos ang banal na Espiritu sa bawat naniniwala. Nais ko rin pong ibahagi sa inyo ang azufre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. Saan po natin makikita yon? Sa Genesis chapter 19 verse 24. Ang banal na Espiritu ang apoy na iyon na pumuksa sa Sodom and Gomorrah, dahil ang banal na Espiritu ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat siya ang kumikilos sa lahat ng mga gawain ng Diyos, katulad na lamang ng paglikha ng Diyos sa sanlibutan. Makikita natin sa Genesis chapter 1 verse 2. At ang banal na Espiritu ang tinutukoy sa Exodus chapter 3 verse 2, na nagpakita kay Moises sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Siya po yung ningas na apoy na nagpakita po kay Moises sa Genesis sa Exodus po. Exodus chapter 3 verse 2. Yun po ang ningas na apoy na nagpakita kay Moises. Ngayon mga kapatid, as siya rin ang sinasabi ng apoy sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, na magpaparusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa Ebanghelyo ni Jesus, at ang banal na Espiritu ang maghuhukom sa kanila sa araw ng pagdating ni Kristo Jesus, na sila ay palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kalulatian ng kanyang kalakasan. At hindi lamang iyon, sila rin ay kailanman ay hindi makakarating sa kinaroroonan ng Diyos, ang kaharian ng Diyos sa langit. So ngayon mga kapatid, ang banal na Espiritu, simula po kay Moises, yung apoy na yon na isang ningas ng apoy, siya rin po yung pumuksa sa Sodom and Gomorrah, na yung apoy na yon mga kapatid, na galing sa langit. Ayon sa Genesis chapter 19:24, ang azufre at apoy na pumuksa sa Sodom and Gomorrah ng sulfur. At siya rin po yung apoy na bumaba galing sa langit, na siya po yung nagpakitang parang mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa mga apostoles. Siya po yung apoy na yon. At higit po sa lahat, siya rin po yung sinasabing apoy na pupuksa o magpaparusa sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos at hindi tumanggap sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Yun po mga kapatid. Yun po ang apoy na magpaparusa sa iyo, na parang ikaw mawawalang parang bula, dahil siya po ay makapangyarihan na Diyos. Ganun po kabagsik ang banal na Espiritu. Siya po ay tunay na mabagsik, at mangyayari sa inyo katulad po dito sa 2 Thessalonians 1:8, nang sinasabi ang apoy na yon ang magpaparusa sa mga makasalanan na hindi sumusunod sa Diyos at hindi tumatanggap sa Ebanghelyo ni Kristo, at sa mga hindi kumikilala sa Diyos, mga kapatid. So, ito po mga kapatid, ay mahalaga ito. Ang banal na Espiritu ay tagahukom. Ganoon kabagsik ang banal na Espiritu. Kung naalala niyo po, ang sa mag-asawang sina Ananias at Sapphira ay binawian ng buhay dahil sa kanilang pagsisinungaling at sa kanilang sa pagsisinungaling nila sa banal na Espiritu.
Ito po ay makikita natin sa Acts chapter 5 verse 1 to 11. Acts chapter 5 verse 1 to 11. Kaya't nais din ng banal na Espiritu na bawiin ang buhay sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay. Tingnan niyo po nangyari sa mag-asawang ito na si Ananias at Sapphira dahil sila po ay nagsinungaling sa banal na Espiritu, nagsinungaling sa Diyos. Sila po ay binawian ng buhay. Ganon po kabagsik ang banal na Espiritu. So mga kapatid, ayaw malaman ng makasalanan ang tungkol sa kanyang mga salita na siya mismo, ang banal na Espiritu, ang sumulat at sa ikalawang persona na nagsugo sa kanya at para sabihin ang katotohanan ng lahat ng tungkol sa kanya. Dahil ang isa sa mga ministeryo ng Espiritu ay upang magdala ng mga salita ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Lahat ng ginawa ni Jesus sa kanyang ministeryo ay gawain ng banal na Espiritu. Inuulit ko po dahil mahalaga ito, yung mga makasalanan po ay ayaw po nilang malaman yung tungkol sa salita ng Diyos. Yung mismong banal na Espiritu na siyang sumulat at ayaw na rin nilang paniwalaan yung mismong ikalawang persona na nagsugo sa kanya at ang banal na Espiritu ang nagpatotoo sa ikalawang persona na iyon. Di po ba mga kapatid? Yung katotohanan para sabihin ang katotohanan ng lahat tungkol sa Panginoong Jesucristo. Dahil ang isa sa mga misteryo ng Espiritu ay upang magdala ng salita ng Diyos, ng salita ng Ama, sa pamamagitan ni Jesucristo. Lahat ng ginawa ni Jesus ay gawain ng banal na Espiritu, mga kapatid. At ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nanatili sa kanya. Saan po makita? John chapter 3 verse 31 to 36. Nulit ko po, John 3 chapter 3 verse 31 to 36. At lahat ng ito ay tinanggihan ng isang makasalanan at hindi pinakinggan ang bagsik ng Espiritu Santo ang huhusga sa makasalanan na kailanman ay hindi po siya makakarating sa kinaroroonan ng Diyos sa buhay na walang hanggan sa langit at siya ay mapupunta sa isang panghabang buhay na apoy na nagliliyab. Inuulit ko po, ang isang makasalanan na hindi po nakinig sa salita ng Diyos, siya po ay mapupunta sa isang panghabang buhay na apoy na nagliliyab sa impyerno at tuluyan nang mapapalayo ang isang makasalanan sa presensya ng Diyos. Take note po ito mga kapatid, at tuluyan nang mapapalayo ang isang makasalanan sa presensya ng Diyos. So mga kapatid, kung ayaw ninyong mapalayo at mahiwalay sa Diyos, ay tanggapin nyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So mga kapatid, ngayon din po ay sumunod po kayo sa panalangin. Prayer to accept the Lord Jesus Christ. So ito po ang panalangin. Sundan po ninyo ako, mga kapatid. Patawarin mo ako, Diyos Ama, sa aking mga kasalanan at nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. O Panginoon kong Yesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas sa aking puso. Salamat sa dugo mo na hinugasan at nilinis ang aking kasalanan.
Salamat sa kapatawaran at bagong buhay na walang hanggan. Salamat sa banal na Espiritu na itinatak mo sa aking puso at ngayon ay nakatanggap ako ng kaligtasan. At isa na ako sa iyong mga anak. At salamat, banal na Espiritu, na lumapit upang sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita ay maliwanag ako at maniwala sa lahat ng gawa ng Diyos. O aking Panginoong Diyos, gawin mo akong maging malakas, masipag at malusog at sa patuloy na paglago sa aking pananampalataya sa iyo, O Diyos. Purihin ang Diyos Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo na binigyan ako ng buhay at binigyan ako ng buhay at bilang anak ng Diyos. Amen. So mga kapatid, yun po ang ating panalangin. At bago po tayo magtapos, ay meron pa po tayo isang panalangin bilang pasasalamat sa ating Diyos na binigyan tayo ng pagkakataon. Nalangin tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa binigay mong pagkakataon sa amin na makilala namin ang banal na Espiritu. At ngayon ay nalaman namin ng tungkol sa kanyang kapangyarihan at ang kanyang katangian kung paano po siya magbigay ng parusa at kung paano siya maghukom at kung gaano siya kabagsik. At ngayon nalaman namin ang tungkol ng lahat sa kanya. Siya po ay tunay ngang makapangyarihan na Diyos, katulad ng sa Diyos Ama at sa Anak. O banal na Espiritu, patawarin mo kami sa lahat ng aming kasalanan. O Diyos, Panginoon, kami po ay nagsisisi sa lahat ng aming mga maling nagawa. Salamat sa iyo, O Panginoong Jesucristo, sa buhay na walang hanggan, nang ikaw ay aming tinanggap bilang aming Panginoon na tagapagligtas. Itinatak mo ang banal na Espiritu sa aming puso. At kami ngayon ay kabilang sa iyo. Kami ay iyong mga anak. Thank you, Lord, sa ginawa mong ito para sa amin, Lord Jesus. Through the love of God and the mercy of the Lord. And thank you for the fellowship with the Holy Spirit, that may the Lord our God continue to guide us and protect us and cover us with your holy blood, Jesus Christ. O Diyos, Ama namin sa langit, minamahal ka namin. O Diyos, aming Jesucristo, minamahal ka namin, Panginoon. O Diyos, aming banal na Espiritu, minamahal ka namin. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat ikaw ay nasa aming puso na itinatak ng aming Panginoong Jesucristo, na kami ngayon ay kabilang at bilang mga anak ng Diyos. At lahat po ng ito ay dalangin namin sa lahat ng ito po ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So, ngayon po mga kapatid, maraming salamat po sa inyo at patuloy lang po kayo sa pagsubaybay at panonood sa aming YouTube channel, No God's Word. Huwag po kayong makalimot na mag-like at higit po sa lahat ay i-subscribe nyo kami at i-press nyo po yung bell para ma-notify po kayo sa mga susunod pa namin mga video. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat at God bless you, our brothers and sisters. Magandang gabi po.